Eto na nga, pag-uusapan na naman natin ang mga issue sa lipunan. At ngayon, naku po, meron nung isang hindi magandang nangyari sa Pilipinas. Bakit po? Tayo ho ay nadadagdagan pa ng makadiliman sa mundo na ito. Bakit? Kanyo, eto kasi meron ako nabasa. Ayan. Anak ng wewe, di ba? Today, sabi nga nitong sundalong kanin, di umano, I formally announced my candidacy for mayor of Caloocan City. Grabe ang kapal ng mukha nito. In the 2025 elections, parating na po ang pagbabago. Ay, nako. Alam mo, Trillanes ako natatawa lang talaga sa'yo. Alam mo yung pagiging obsessed mo sa mga Duterte? Sa pagiging obsessed mo kay Pangulong Duterte, kahit yung kanyang slogan ay ginamit mo. Di ba? Alam naman natin, sabi nga ni Pangulong Duterte, di umano ikaw ay lumapit sa kanya noon at gusto mong maging vice president niya at dahil sa tinanggihan kanya, ikaw ay naging parang isang batang iyakin na nagmamaktol dyan, nagtatantrum sa karsada. At ano ginawa mo? Naging bitter ka na sa mga Duterte. At mula noon, binanata mo na mga Duterte. Talagang yung obsession mo sa mga Duterte tumitindi. Di ba? Kaya nga, hanggang ngayon, ang laman pa ng puso mo ay si Duterte. Paano ko nalaman? Ultimong pagkandidato mo sa Caloocan, ay meron pang tatak Duterte. Ika nga, sabi nga, the abundance of the heart, the mouth speaks. Sabi doon the abundance of the heart, the mouth speaks, hindi the mind speaks. Kasi wala ka. Allegedly, wala ka daw nun di ba? Hindi ko alam. Pero mukhang hindi ka talaga nag-iisip. Mantakin mo, gamitin mo pa yung salitang pagbabago. At sa'yo pa manggagaling. Sa'yo pa ang pagbabago. Ano mang ginawa mong pagbabago? Ang tagal mong naging senador, wala kang ginawa doon. Pambira, wala kang masasabi nating concrete plan na napakinabangan ng taong bayan. Di ba? Wala. Ang haba ng panahon na yun, nagrebelde ka pa noon. Nag-awkward ka pa noon. Hindi kasi itong maman to. Ito lang. Itong maman to, 'di ba? Kesyo may pa-mutiny pa sila noon dahil inaakusahan nila ang gobyerno, kurap ang gobyerno, ganito, ganire. So ibig sabihin gusto mo ng pagbabago. Nung naupo ka naman, wala naman nangyari, 'di ba? Anong tawag sa'yo? 'Di ba? Pagbabago ba ang gusto mo o parating na po ang panggagago? Hindi, ako nagtatanong lang Pangbabago ba yan? Anong panggagago na naman yan? Alam mo, Trillanes ito, speaking of your track record, Speaking of your track record, Trillanes, alam niyo ba ito si Trillanes kung anong ginawa nito nung senador siya? Ang dami niya pong inaway na senador. Sino? Si Gordon, inaway niya. Si Subiri, inaway niya. Si Enrile, inaway niya. Sino pa? Si Cayetano, inaway niya. Lahat to, wala hong nakasundo ito. Mag-isa, may sarili hong mundo ito maman to Mapa-oposisyon, mapano, talagang inaaway nito Kasi nga kaya nga 'di ba tinawag na kung ano tinawag ni Pangulong Duterte dito kay Trillanes dahil nga kahol daw ng kahol. Dahil nga daw parang lagi na lang parang asong galit na galit. Yan ang tawag ni Pangulong Duterte na parang lagi na lang may kaaway, lagi na lang merong parang kinakagat o nilalabanan sa Senado. Paano kung naging mayor to? Sige nga Alam nyo, ito ang pagiging politiko ay hindi lamang patalinuhan. Wala na nga siya nun. Di ba?
Hindi lang patalinuhan yan, hindi lang yan pagalingan, ha? Dapat to meron kang charisma in a way, not just for the people but also sa mga kasamahan mo sa loob ng City Hall, sa mga councilor, sa mga vice mayor. Kailangan meron kang ganyan. Hindi pwede yung banat ka lang ng banat. Bakit? Or else wala kayo magagawa. Aawayin nyo lang lahat yung kasamahan nyo. Kailangan kasi dyan may ordinansa yan. Kailangan marunong ka makisama dyan, marunong kang, in other words, magaling ka sa convincing power, pakikisama. Hindi ibig sabihin yan you are trying to give in dun sa kanilang hindi magandang gawain. Pero ngunit datapwat, kailangan marunong kang pakisamahan yung mga tao doon para gumalaw ng smooth yung City Hall, ika nga, yung local government. Kahit halimbawa nito, ang mga Duterte, si Pangulong Duterte, si VP Sara Duterte at ngayon si Mayor Baste, sila ay mga matatapang, bumabana to sila. Pero sila ho'y marunong maglakad sa ground na pakikisama sa mga barangay kagawad, barangay captain, sa mga councilor, sa vice mayor. Kasi nga naman, hindi mo naman mapapatakbo ng mag-isa yung City Hall. Kailangan mo ng pakikisama sa mga tao doon para tumakbo kayo ng maayos. Ang problema, ikaw, Trillanes, ikaw ang tipo ng taong mag-isa lang lumalaban. Yung walang pakialam sa mga kasamahan mo. Kontakin mo, nagsenador ka, ilan na nakaaway mo, dami mong kaaway dun. Wala ka nga daw kakampi dun eh. Sa sobrang nagagalit sa yung ibang mga senador. Marami rin tayong kilalang mga senador dyan, ha? Meron din tayong mga kaibigang senador dyan. Ang kwento nila, pag ikaw na andyan na, talagang umiiwas na sila sa'yo. Kasi alam nilang parang gulo lagi ang gusto mo, parang basag ulo lagi. Parang ganun, di ba? Hindi yung pwedeng ganun pagka ikaw ay mayor, kasi ikaw bilang mayor para kang amahin, ibig sabihin tatay ka nung lungsod na yon. Kung hindi ka marunong nakikipag-usap sa mga barangay officials, 'di ba, sa mga councilor, paano kayo makakagawa ng ordinansa? Paano kayo makakaayos ng mga barangay-barangay? 'Di ba? Hindi pwede yung ugali mo. Malabo ka. Sorry na lang, sir, pero huwag kang magagalit. Pero yung mga tipo mo, yun ang tipong dapat sa'yo magtayo ng sariling bansa sa Spratly o kaya doon sa sariling bansa doon sa... Saan ba yun yung pinuntahan mo? Hindi umano? At kaya medyo napunta na sa iba? Ano ba yun? Pangalan nung kayo na, Scarborough. Dapat doon ka na lang mamuno. Tapos, sarili mo na lang yung yung pamunuan mo. Anyway, gano'n naman ang diskarte mo sa buhay, di ba? Oh. Isa pang matindi dito. Ito. Ayan, una, sobrang obsessed niya kay Duterte. Baka mamaya, lahat na lang ng issue kunwari, naging mayor kayo, lahat na lang ng issue sa Caloocan, idikit mo kay Duterte. Kasi ganun kakabiter kay Duterte. Baka mamaya lahat ng binaha yung Caloocan, kunwari may basura yung Caloocan, baka pag sinabi mong binaha, kasi si mga Duterte hindi na binigyan ng proyekto ng Caloocan, ganyan, no? Sisihin mo pa rin si Duterte. O di kaya naman may basura, siguro ang mga Duterte nagkalat dito. Baka ganun ang gawin mo. Hindi, alam nyo kasi ganito, mga kababayan, ito, kung maghahanap kayo ng leader, gusto nyo ng leader na maayos, napaka-importante po na ang leader ay hindi ho yan negative. Ibig sabihin, dapat laging positibo ang pananaw niya. Pag may nakitang problema yan sa kanyang sinasakupan, instead na manisi ng kapwa, instead manisi ng ibang tao, manisi ng ibang politiko, siya positive lang. Hindi, gagawin natin to, aayusin natin to. Hindi, tapos na yan, nakaraan na yan, ayusin na natin to. Dapat ganun na isang leader.
Hindi yung leader na lagi na lang parang may baggage. Parang yung laging ex binabanatan. Hindi pwede yun. Para makapag-move on ka sa buhay, dapat ikaw ay laging positibo. Ano ba ang pwede kong gawin dito? Huwag mo nang isisi doon sa nakaraan, ganito. Dito pa nga lang yung mga banat mo ngayon doon sa kasalukuyang mayor dyan, binabanatan mo na kaagad, ha? Hindi ko kilala yung mayor dyan, ha? Pero binabanatan mo na kaagad, meron ka na mga patutsada, pambihira ka, papasok mo pa lang dyan. Di ba? Kakaano mo pa lang dyan, ganyan na kaagad ang estilo ng iyong pangangampanya. Hindi tama yan, sir. Hindi maganda yan. At kayo mga taga-Caloocan, kung ganitong klase ng mayor ang magkakaroon kayo, wala. Lahat na lang, banat. Di ba? Okay lang bumanat kung ikaw ay si Banat Bay. Yun, di ba? Hindi. Okay lang bumanat kung ikaw ay isang vlogger, commentator, o kung ano pa man. Pero kung ikaw ay mayor na, iba na usapan doon. Leadership ang kailangan doon. Yun ang wala ka. Leadership skills, wala ka noon. Sir. Alam mo yun, eto na nga lang Eto nung buong senador ka, meron ka bang ginawa para sa Caloocan? Wala, di ba? Hindi nga ang tawag sa iyo, di ba, ng mga kuwari, yung presiding senador doon, tatawagin sa iyo, gentleman from ganito. Hindi ka nga tinatawag ng gentleman from Caloocan Bakit? Hindi nila alam taga Caloocan ka Walang nakaramdam ng presensya mo sa Caloocan Tapos ngayon susulpot ka, gusto mo maging mayor. Ang bira, Hindi. Eto, sige. Sabihin nyo, sinungaling ako mga taga-Caloocan. Naramdaman nyo ba ito? Noong mga nakaraang problema nyo dyan, kung ano mang kalamidad na dinaanan ng inyong bayan, nagkasunog, namatayan kayo, bumagyo, o di kaya nung pandemya, sabihin na natin, kahit hindi na siya senador nung pandemya, hindi ako sure kung senador na siya o senador siya. Pero gayon pa man, kung ikaw talaga ay public servant, sana man lang naramdaman yung presensya mo doon, tumulong ka, namigay ka, tumulong ka sa mga sakuna. Kasi kung talagang Caloocan ka, yung puso mo para sa mga taga-Caloocan, lumalabas ka noon. Ako nga magtatanong wag na ako anuhin ninyo. Paniwalaan ninyo, kayo mga taga-Caloocan, naramdaman nyo ba si Trillanes? Diyan sa Caloocan, tumulong, nagbigay ng tulong sa mga tao dyan, ng mga sakuna, yung nagkasunog, nagpunta ba siya dyan? Naramdaman nyo ba? Hindi, di ba? Eto nga yung tanong kayo ba mga taga-Caloocan, alam nyo ba, taga-Caloocan ito si Trillanes? Hindi rin. Kasi nga, missing in action to Sobrang missing in action itong tao na to. Ngayon lang nagparamdam kung kailan mag-e-eleksyon. Pa-announce pa, today, I formally announce my candidacy for mayor. Kala mo naman may pakialam sa'yo mga taga-Caloocan. Akala mo naman mapapangahalagahan ka ng mga taga-Caloocan. Ay, nako. Trillanes, kung ako sa'yo, pumunta ka na lang doon sa Scarborough, doon sa Spratly. Maghanap ka ng pamumunuang isda doon. Baka pwede ka pang mamuno sa mga isda. Sabihin mo sa mga isda, ang isda, sabay-sabay tayong lalangoy. Tapos langoy kayo, papunta sa China, di ba? Hindi, kung ako sa'yo talaga, Trillanes, sa totoo lang, huwag na tayong maglokohan. Yung mga katulad mo, medyo medyo hindi talaga pang mayor. Hindi talaga pang mayor ang tawag sa'yo. Ang kailangan sa'yo pang vlogger, ganyan. Kasi yung banat mo, style mo, bumabanat lagi, vlogger yan. Ganyan ang vlogger. Walang problema doon, di ba? Kalayaan mo yan. Freedom of speech. Kahit nga pinipigilan mo yung freedom of speech ko Bakit mo kanyo pinipigilan? Di umano, allegedly, ewan ko kung yun ang kanyang intention. I'm not sure if that is your intention, but nagdemanda ka nga sa akin di ba? Porket tinapik ko lang yung ginawa mo kay Enrile, yung tinapik ko lang din yung sinabi ni Roque, dinimanda mo na kaagad ako. Ano yun? Yung ba ay para pigilan ako magsalita? Huwag ganun. Hindi maganda yun, sir. Isa pa yan.
Gusto ko lang i-point out sa mga taga-Caloocan. Nung tatim pong tinapik po si Trillanes tungkol po dyan sa issue ng Scarborough, na hindi naman po ako nagsabi ng opinion na yon. Yun po ay sinabi ni Roque at yan po ay nakatala sa Senate hearing noon time na plenary ba yun? I'm not sure kung ano yun. Pero nung sa Senate, no, nakalaban niya si Enrile, akin lamang pong diniskasyon. Akin lamang pong binigyan ng opinion. Hindi po ako nag-imbento ng facts. I did not give any facts. Yun po ay pagdidiscuss lamang ng aking opinion. Opinion is not a fact. It means yun lamang ang aking tansya o pananaw sa isang bagay. Yun ay karapatan ko, freedom of speech ko yun. Ano ginawa mo? Nagsampa ka ng kaso ng libel, di ba? Tanungin kita, sir. Tanungin kita, sir, tama ba yun? O yun ay pangaano ng freedom of speech ng isang tao. Eto ang tanong ko sa inyo, mga taga-Caloocan. Kung kayo kaya, pinamunuan itong mama na ito, at meron kayong nakitang hindi maganda, meron kayong ginawa may nakita kayong ginawa niya na hindi maganda at kinriticize nyo, ano kaya sa tingin ninyo ang maaaring gawin nitong mama na ito sa inyo? Ito kasing mama na ito, ang dami niyang dinimanda. Pagka hindi niya nagustuhan ng sinabi sa kanya, ang dami niyang dinimanda. Ang lakas bumanat ng mama na ito sa mga Duterte. Ang lakas mamintang ng kung ano-ano sa mga Duterte. Pero pag siya na ang binanatan, hindi niya matanggap. Pikon kagad siya. Ang bilis niya magsampa ng kaso. Ginagamit niya yung pagiging senador niya at siya ho dahil may pera, ginagamit niya ho yun na magsampa ng kaso sa katulad ko na isa lamang vlogger o isa lamang anchor ng SMNI. Di ba ho? Kahit pa po kayo isang membro ng isang lehitimong media, hindi ho tama. Kasi nga ho, yan ho ay freedom of speech, ika nga po. So ibig sabihin po niyan, kalayaan ko yan. Ang tanong, mga kababayan, kayong mga taga-Caloocan, kung may makita kayong hindi maganda sa kanyang pamamahala, kung meron kayong nasilip na sa tingin ninyo ay merong katiwalian, at ito'y inyong pinuna, tinanong, ano kaya ang maaaring gawin ni Trillanes sa inyo? Yan ang tanong ko sa inyo. May kalayaan kaya kayong punahin siya bilang mamamayan ng Caloocan? May kalayaan kaya kayong batikusin siya bilang mamamayan ng Caloocan? Di ba? Wala. Bakit? Baka mamaya matakot na kayo, madimanda kayo, di ba? Wala. Balik tayo sa Senado. Ano ba nagawa nitong mama na to sa Senado? Tanungin ko kayo. Aside sa marami siyang kaaway, marami siyang inaway, marami siyang binanatan doon, ano pa ang ginawa niya? Ito, kikwento ko sa inyo. Alam niyo ho ba na pagdating ko sa Senado, meron na isa sa mga general natin na kanya hong itinapos ang kanyang buhay dahil siya ay nabatikos at binanatan ng todo-todo sa Senado? Alam niyo ho ba yun? Meron nung, alam niyo na, bawal sabihin dito sa YouTube yun, baka ma-demonetize tayo. Ano tayo dito, ma-strike tayo ng ano. Pero kanya hong isinuko na ang buhay dahil po siya ay binaboy sa Senado. Alam niyo ba kung sino yon? Eto ha. The next performance will start momentarily.